So guys, nandito tayo sa may Barcelona, Sorsogon at papunta na tayo ng Matnog Port. Ito na yung pangatlong part natin ng video dito sa South. At 1 hour and 2 minutes, 48 kilometers away from here siya. 8:35 na. So mga 9:35 tayo makakarating doon, or sabihin natin almost 10. Kasi syempre baka tumigil tayo along the way para makapag-video at makapag-picture. So ayun, salamat dito sa Barcelona, Sorsogon. Ayan. So nakita ko may mga beach din tayong dadaanan papuntang Matnog at magaganda. Bulusan Beach ba yun? Basta parang ganon. So magaganda rin naman yung mapupuntahan natin, pero baka hindi na ako magstay ng matagal doon. Tignan natin kung along the way may magandang spot, doon tayo titigil. Ang ganda rito sa lugar nila. Saan na ba tayo? Bagakay Elementary School. School. Sorry bulol na ako. Tara lugar dito. Parang binibigyan niya ako ng Dingalan vibes. Ganon yung nafe-feel ko rito. Sharp curve. Ayoko sagarin kasi yung crash guard baka sumayad. Ayun din pala isa sa mga isipin nyo guys, yung crash guard ninyo. Baka sumayad pa nagpa-install kayo. Nice. Ang ganda rito. Ang ganda ng dinadaanan natin. Barcelona, Sorsogon. So pag gusto nyo maligo at init na kayo at sobrang naman kayo sa oras, sa bandang left side natin, hanap lang kayo. Ayun, dagat doon. Madadaanan natin siya. Ang pangalan ng beach ay Peninsula Beach. So, ayun, madadaanan natin siya. Pwede ba mag-picture dito? Wala ba siyang spot na pwede pag-picturean yung Peninsula Beach? Kung may kapihan to, magkakapi ako dito. Kapihan ba to? O hindi, resort siya. Hindi siya yung katulad nung nadaanan natin sa Mindoro. Ito, Peninsula. Tangkalan. Kala ko kapihan eh. Ganda sana ng video, no? Peninsula Beach. Ganda rito. Yun, no? Karagatan, no? Nice. Kape sa dagat, no? Pag may nadaanan tayong coffee shop, guys, baka mag-coffee shop muna tayo. 58 minutes na ilayo natin sa Matnog. May coffee shop dito sa left side natin. Sa bagay, kung magtatayo ka kasi ng coffee shop dito, parang malulugi ka eh. Hindi naman siya daanan talaga ng maraming tao. Pwede kung pagmamayari mo yung lupa, tapos pastime mo. Kaso, mas pipiliin ng lokal na lang magtimpla ng Nescafe stick o kaya 3-in-1 kaysa gumastos ng 100 plus sa kape, no? Siguro may mga kape rito, yung mga resort talaga, mga resort talaga. So guys, sasabayan tayo ng Bulusan. Sige po, unahin natin sila. At ito naman, para ako nasa Sagada. Yung medyo dikit-dikit yung lugar. Ay, ang ganda ron, no? Diretsuhin natin to. Pinapakanan tayo pero mukhang diretso ko doon para makita natin to. Bulusan tong lugar na to guys. Diretsuhin ko lang. Kasi mukhang maganda yung view. One way ba to? Hindi, two way to. May mga nakaharap na sasakyan. On ko lang yung camera natin. Pag nakamotor ka, pipiliin mo minsan yung mas malayo, basta mas magandang lugar eh, no? Okay lang pala. Yun din pala yun. Sorry. Akala ko mas maganda yung view natin makikita eh. Pero wala. So, kakanan na tayo dito. Oh, yung ganda ng view. Uy, dalawang way tinuturo sa akin. Yung isa matwistis. Wait lang So may dalawang daan papunta no, may sign doon. Pag dumiretso tayo, puro siya twisties, mas malayo. Ito namang left side, may twisties din naman. So, magla-left side na tayo. Ayun no. Pwede ka dumiretso, pwede ka mag-left. Pero ako nag-left na ako. Good luck, wala tayong gasolinahan. 2 bar na lang ako. Paktay ka di ha. Di, baka may madaanan naman tayong Petron dun sa may Matnog. Bayan naman yan eh. Pag wala, baka mag-local gas tayo. Shit! Dapat nagpagas na ako kanina.
Ito mapuno rito. Mabango. Malamig ang hangin. Masarap mag-ride sa mga ganitong lugar. Tapos sasabihan, habulin ka ng aso. 1, 2, 3, 4, 4 na asin. Actually, may mga view deck din na tinuturo sa akin dito sa mapa. Pero hindi na tayo mag-view deck. Time check guys, it's 9 o'clock in the morning. Mga 10 na tayo makakarating ng Matnog Port. Tapos, ayun. So kung ang biyahe natin guys, simula Matnog Port, abutin tayo ng 15 hours. Mamaya na lang. Compute natin kung anong oras tayo makakauwi ng bahay. Guys, ang ganda ng view na to. Grabe, ang ganda ng view. Ay, may kapihan doon! Yung kung saan galing yung big bike, kakapi ako. May kapihan doon, no? May overlooking view. So guys, pakita ko lang pala. Itong dinadaanan natin, pag galing kayo sa may Sorsogon, sa pinaka left side lang kayo. Hindi kayo dadaan doon sa may gitnang part. So ituturo naman to ni Google Maps at madadaanan nyo lahat ng dinadaanan natin dito. Kapihan ba to? Okay na pala. Pero may kapihan dito. Kumbaga kasi yung view, kumbaga yung view lang ng dagat. Tawag ito. Kita ko naman na yung view from here. Ganda oh. Tsaka iniisip ko kasi mamaya mapatagal pa ako lalo nung oras na tayo makauwi. Pero guys, along the way madadaanan nyo to pag pumunta kayo rito. Pwede nyo siyang tambayan kung may grupo kayo. Maganda ko tumambay doon magpahangin. Pag 1 bar na lang ako, doon na ako kakabahan. 2 bars pa tayo eh. Yung damit niya nakalagay Masid. Alam ko si ano yun eh. Ong family. Ong fam. Wala yung Google Maps ko. Wait lang. By the way guys mag-download kayo ng offline na maps. Mag-download kayo ng offline na maps kasi minsan nawawalan ng signal. So tayo mawalan naman ng signal, naka-download naman yung offline maps. Ingat lang din kayo, may mga lokal na mga bata rito natawid. Huwag niyong bibirahan. Grabe naman to. Salamat Insta360, salamat DJI sa mga ganda niyong camera. Wow! Oh my God! Look at this view! Woo! Ang saya! Ang ganda! Kita niyo yun? From above, ang ganda ng view dito. Grabe, ang daming coconut trees. Huwag lang akong babagsakan. Paahon! ang kalaban ni Blanca, paahon! Kaya naman ni Blanca. Kahit halos all stock naman tayo, nagpare-group lang naman tayo eh. Yung pa rin naman yung bola natin and everything. Malaking bagay sa akin yung nagpare-group din tayo para sa paghatak. Baka next palit ko, tignan natin kung magsa 17 grams tayo straight. Kay PCX ako 17 grams, ramdam na ramdam ko eh. Pero mamamaalam na tayo sa gas consumption. I think sulit na sulit ko naman na yung gas consumption ni Blanca. Baka it's time na magpalit na tayo ng bola at center spring. Pero tignan natin, parang sakit sa loob eh. Pag tumaas yung gas consumption ni Blanca eh. Parang so, yan yung isa sa mga proud ako kay ADV 160 na tipid sa gas. Tapos, ayun nga, ang ganda ng suspension. So, parang ayoko siya mawala. Cute yung mga aso na sunod. Nabait naman yung mga lokal dito. Maski sa mga pinag-i-stayan, mga madadaanan sa Bicol. Sa Manila, may init ang ulo eh. Magtatanong ko pala, bakit? Ganun na kaagad eh, no? Maagat na eh. Di mo masisising, init kasi sa atin eh. Traffic pa, di ba? Kung ganda ba naman kalamig at kaganda ang lugar, uy! Ang ganda nun, no? Tasa pala natin. Hindi ko napansin. Ito, pababa na naman tayo. May beach dito, guys. So, ang ganda ng beach. Medyo malinaw siya from afar. Ang pangalan ng beach ay Talonga Beach. Hindi ko magmabasa gano'n sa Google Maps. Nag-drive tayo eh. Basta parang gano'n. So,
Sobrang dami mapupuntahan guys. Bitin yung araw ko Pero okay lang yan. Ito yung parang part 1 teaser natin sa mga susunod na South Loop. Na susunod na Manila to Matnog Loop ulit natin. Pag tawag ito? Pag babalik tayo, yung mga hindi natin napuntahan. Kasi ako minsan ganun parang ayoko nung napuntahan ko na before, pupuntahan ko ulit. Ito, beach resort to. Maraming beach resort dito. Kasi nga, ayun na yung beach. Parang nire-reserve lang natin para sa mga upcoming rides. Ganda ng bahay nyo. May garahe pa. Pag yumaman ako, kukuha ko ng bahay. Ay! Sorry. Gulat ako kala ko malapit na yung bigasan sa akin Takot ako dumaan dyan. Dudulas tayo dyan. Patay ko lang yung camera ko. Nice. Asan na ba tayo? Wait lang guys Bigyan ko kayo ng update check kung nasaan na tayo. Papunta tayo ng San Rafael's. Sa San Eugenio ba to? San Eugenio tayo. At meron ditong Pacol View. Madadaanan natin si Beata Beach and Sanctuary. Tapos Santa Magdalena. Ayun, malapit na tayo. Wait lang, dalawa tinuturo sa akin daan. Sa beach ba tayo dumaan? Sa beach tayo dumaan. 31 minutes, 19 kilometer pa tayo. Yan, sa beach ko niligay yung location para maganda yung dadaanan natin. Gogi, may kalabaw dun. Babayro mo ba yun? Kalabaw ata yun. Posible yung babayro mo yun. So guys, may nadaanan na naman tayong panibagong beach. Nice, no? Dalawa yung route nyo kasi papuntang Matnog. Ito nga yung... Grabe, landslide dito pag umulan. Huwag kayong dadaan. Makakatakot. Guho kung guho siguro yan. Tigil tayo saglit. Sabay nahulog ako sa bangin, no? Nice. Okay naman dito. Ganda rin. Mas maganda to si Blanca. Yun lang, sumilip lang po ako. Tignan ko lang yung view na pwede nating makita. Na ma-share din sa inyo. Ano pangalan ng beach ito? Santa Magdalena Beach. Ito na yun. Lino. Grabe, gusto ko picture video yung alon Wait lang. So guys, dito kami ni Blanca sa may Santa Magdalena. Malapit na tayo sa Matnog, siguro mga 18 minutes. At nakita ko lang, napakaganda po nung nadaanan natin. Ayan siya. So medyo coastal side tayo. Dalawa kasi way papuntang Matnog. Ito yung isang side na pinili natin na medyo mas malayo lang na onte. Pero sulit naman, tignan nyo. Hi, kailan kayo ulit makakabalik dito? Hindi pa nakakaalis no? So guys, recommend ko daanan nyo rin to pag pumunta kayo ng Matnog. Kasi pag pauwi naman kayo, pwede naman kayo dumaan doon sa isang side. So take the trip papunta rito. Nagpicture lang ako tsaka nag-update sa Facebook natin. Na-update ko yung Facebook palagi kung nasan tayo So, ayan, daanan nyo to. So ayun, ang sariwa ng hangin dito kahit nasa karagatan, hindi naman siya ganun kainit. At ang ganda ng view. Ito yung minsan masaya sa pagra-ride na unexpected na ito hindi to planado. Hindi ko alam na may madadaanan tayo na ganitong lugar. Nakakatuwa kasi pag nadaanan mo na yun, parang mapapawaw ka talaga na wow! Kasi hindi dahil sa first time mo makita ng dagat kasi parang di mo siya in-expect So na-surprise ka, diba? Andun yung element of surprise na mas na-enjoy natin pag biglaan yung mga napupuntahan natin. Tara! So guys, ang sarap din ng ganito minsan sa kalsada. Titigil ka lang anywhere, somewhere. Tapos, alam mo yun, pahinga ka lang saglit. 5 minutes, water break. Tapos, konting inhale, exhale, appreciate mo yung kalsada, yung nature, yung mas sariwang hangin. Mamimiss ko to pag bumalik ako ng Manila. Ay! Pero sobrang sulit na to. Kaya tanong nyo sa akin kung worth it ba yung Manila to Matnog na ginawa natin na 600 kilometers mahigit. Guys, sobrang sulit. Parang
alam niyo yun, ito na yung baon ko hanggang mamatay. Nasa memory ko to. So, nasa YouTube din to. So, ang ganda kasi souvenir natin to, yung adventure, yung travel. Pwede nyo naman gawin to talaga as in, kung pwede kayo magtipid, kasi kung gusto nyo makatipid, kayang-kaya rin naman talaga. Tipid kayo sa pagkain, tipid kayo sa mga pag-i-stayan nyo. Magagawa nyo to. Basta mag-ingat lang kayo kung gagawin nyo man to. Ano na, solo ride tayo. May 2 bar pa ako ng gasolina, pero dapat every 4 liters or 4 bars ang mawala. Dapat nagpapagas na ako kasi mag-isa lang tayo. Mahirap maubusan ng gasolina sa gitna ng kalsada at wala kang kasama. So ito, magigirap na ako and then let's go. Papagas ako pag may nakita ako along the way. So 2 bar pa naman yung gasolina natin. Doon na talaga tayo abutan sa Matnog Port ng magpapagasan. Pero yun nga, gagawin ko simula ngayon, every 4 bars na mababawas, papagas na tayo. Nasa isip ko kasi 8 liters capacity, malaki naman, pero mahirap din eh. Na wala sa isip ko yun na mag-isang nga lang pala ako. Sa mga nagtatanong ito, alam ko maraming curious kung okay ba gawin tong subscribers ride. I think kaya to, pero siguro 2 nights, 3 days. Talagang wow, grabe na no, patagal. Kaya ko siyang gawin na ganun. Tapos mag-send tayo ng mga stopovers, pero magastos din to guys, magastos din. Kaya yun, pag gusto niyo yung ganito, pwede naman natin i-set, pero medyo magastos. Magba-budget kayo siguro ng let's say 5,000 pesos para sa ganitong ride na 3 days, 2 nights. Kasi pag may mga kasama tayo, mas maraming stopover ang mangyayari. Siguro 2 times tayo magta 12 hours sa kwarto para makapagpahinga yung mga nakasama. Kasi pag ganitong event ang i-organize mo, kailangan wala talagang aksidente, 0 accident eh. Yung sa atin kasi, madali lang pag mag-isa kasi since nga kontrolado naman natin kung kailan tayo ihi, kailan tayo inaantok. So anytime, stop tayo anytime. Pag group ride kasi minsan, syempre pakiramdaman, ganyan. Pag group ride kasi syempre magkakaibang nararamdaman, magkakaibang ramdam ng pagod, yung lakas sa kalsada, 'di ba? Tapos magkakaiba rin yung gulong, kung may makapit, baka mamaya may madulas. Kaya alam mo yun, mahirap din. Pero kaya naman siya. Pero kung may overnight muna ako sa subscribers ride after na LU, ang gusto kong mangyari Sagada, Mountain Province. Dami rin mapupuntahan doon, daming tourist spots din doon, tsaka malamig. Ewan ko lang ngayon summer. Pero kahit summer, papatusin ko yun, basta wag lang mag-uulan. Malamig pa rin naman sa Sagada, grabe yung last punta ko ron. Kasama sila Jing. Ang ulan nun, ilang beses kami inulan. Pero masaya naman. Part ng adventure. Kita mo hanggang ngayon naalala ko pa yung feeling nung inulan kami. 'Di ba? So guys, andito tayo sa may beach side na naman ulit. Another beach side. Kala ko tapos ako sa beach side. Meron na naman pala dito. 14 minutes away pa tayo. 7.1 kilometer. Residencia del Hamor. Beachfront. Uy, ganda ng beach nila. Kaso medyo mukhang spicy yung price sa ganda ng resort. Pero marami rin namang ibang resort na kasunuran. Seascape Resort. Ayan. Ang dami resort dito. Ang ganda kasi nung beach side din nila. Parang ito yung may malinaw na dagat. Kaya parang yung mga resort dito, medyo high class nila eh. White Beach. Marami kaya nag-i-stay dito. Curious ako. Layo kasi na lugar na to. Imagine nyo, taga Manila kayo. Ang dami naman pwedeng magagandang beach na puntahan na mas malapit sa atin. Pero kung pupunta kayo sa ganito kalayo para sa beach, may mga nagpupunta kaya. Kasi kadalasan ng mga nagpupunta ng Albay, parang gusto kong magkape. Uy, ang ganda nito, nung cottage. Baka may kapihan sila. May kapihan kaya dito. Gusto nyo, tanong natin, kape. Yung pwede ka pumasok tapos magkakape ka lang. Bigo Beach. Ganda guys, seryoso. Ang linaw ng tubig dito. Wait lang Wala bang kapihan dito? Alam mo yung mauubos na yung gas ko, kapihan pa yung nahanap ko. Ito, may court dito. Ito, San Sebastian daw tayo. Siguro next time pwede naman magstay tayo rito, no? Overnight. Kumbaga, additional trip lang. Pahinga tayo rito. Tigil lang ako sa kabila. Ayun, no?
So guys, ayun lang. Syempre, malayo-layo yung biniyahin natin. Yung mga ganitong time, wala namang mawawala kung 10 or 15 minutes ka man tumigil sa ganito para mag-video at mag-picture. Para naman masulit yung biyahe nyo at saka adventure. Kasi isipin mo, pag dumaan ka rito, parang 10 seconds lang. So, tayo, tinatake natin, ini-enjoy natin, sinesavor natin yung mga ganito. Kasi ibang naglo-loop, ginagawa nila talagang as in dadaan lang. Pero ang recommend ko, pag dadaan kayo sa mga ganito lugar, kahit hindi naman sa ganito lugar, sa mga daan na first time nyo mapupuntahan, i-savor nyo rin, i-appreciate nyo rin kasi parang sayang naman yung biniyahe nyo kung napakalayo tapos dadaanan nyo lang. Rala, nakaka-relax din kasi yung ganito. Parang alam nyo, kahit napakalayo ng biyahe natin, nakakapagod minsan. Actually, hindi minsan. Nakakapagod din. Pero ito yung pambawi mo sa pagod. Bukod sa tubig, tsaka sa pagkain, tsaka sa tulog. Ito yung isa sa mga pambawi mo na yung ginastos mo rin, di ba? Tapos libre lang to. Ayun yung masaya dito. Ang linaw ng tubig, guys. Ayun doon dapat tayo nagstay para magkape. Ang linaw ng dagat. Ay, pwede ba ako bumaba? Mataas ba? Gusto ko bumaba para videohan lang. Kakatapos lang natin sa isa. Meron na namang isa. Ay, ang layo na ng lalaki doon, oh. Ay, low tide siya. Ang layo na nila, oh. Ang layo na, no. Low tide. At may 5 kilometers pa tayong babaybayin na huwag sana tayo maubusan ng gasolina. So nakarating na nga tayo sa bayan ng Matnog, Sorsogon Port at wala ako gano'n nakitang tourist spots dito except doon sa kalsadang dinaanan natin. Kaya recommend ko doon kayo dumaan. So nung time na to, tinatanong ko nga si kuya kung may sakayan ba pa Batangas dito. Kasi parang gusto ko na lang magsakay ng Roro pa Batangas sa layo ng babiyahin ko pa uwi. Kaya para sa mga curious din, wala daw sakayan pa Batangas dito. Pero merong sakayan papuntang Leyte, papuntang Cebu. So mas malapit dito at mas mura. So guys, after ng ilang kilometers, tignan natin kung ilan yung kilometers natin. Nakatotal tayo ng... Yan. So guys, after 631 kilometers, andito na tayo sa port ng Matnog. So, sulit lahat ng biyahe natin. Nakakapagod, malayo. Pero sobrang na-enjoy ko. Finally, na-record na rin natin na nakapunta tayo rito. So, nagtanong ako kung may papuntang Leyte, ay papuntang Batangas na Roro. Wala. So, kailangan pumunta kayo ng Leyte. Kailangan natin umuwi ulit ng mga 630 kilometers siguro or mas mahigit. And good luck sa atin. So, yun. Yeah. Kung umabot kayo sa part na to, maraming salamat. And, may dumang truck. Kung nakakaabot kayo sa part na to, maraming salamat. And sana na-enjoy nyo yung content natin. Gagawa pa ako ng isang content. Papunta naman tayo ng Camarines Norte. Kasi galing tayong Camarines Sur nung pumunta tayo rito. So sa kabilang side naman tayo para maging loop talaga siya. So ayun, hanap lang ako ng gas station. And then aalis na tayo. So yun guys, maraming salamat manonood. At tinapos nyo to. And see you guys on another content. Bye bye!